yet brilliant individuals who fight crimes that exist just one click away. Ang mga bida ng Task Force Firewall, Miss Kylie Padilla. Outfit check. Kylie. Look at those side views and everything. From the first day of taping namin, parang sinabi namin na collaborative yung team. So, nakakatuwa na sila na nag-iisip ng kanilang character. At napakasalamat dito ako sa mga creatives namin kasi napaka-supportive nila kasi talagang very collaborative sila mag-isip. Sabihin niyo ang dapat na ipataw na parusa sa mga nagpapakalat ng fake news. Teka, bago ang lahat, si Shane daw may birthday ngayon, hindi si Lexie. Oo nga pala, Shane! Happy birthday, Shane! Happy birthday to you! John, ano po ulit yung tanong? Ano ang birthday wish mo? I think po dapat talagang ikulong sila. Kasi fake news, dahil po sa mga fake news, madaming mga taong naloloko. Kasi syempre ngayon, lalo na sa ano po natin ngayon, yung mga AI, grabe, ang dali-daling gumawa ng mga AI videos, AI pictures, na parang totoong-totoo sila na nangyari sila. Tapos, syempre, ang daming mga naniniwala, lalo na yung mga lolo't lola natin na hindi naman techie. And, kaya po dapat talaga yung mga nagpapakalat ng mga ganong videos o ng mga pictures, kailangan po ikulong sila kasi nakaka-apekto po sila sa madaming mga tao. Yan po. Nakukulong. Gano'ng katagal? Mga 10 years. 10 years. Para matakot sila, di ba? Kasi totoong-totoo na talaga. Oo naman. Tsaka kasi, sa palagi ko, ang fake news, hindi lang naman mga personal na buhay natin ang naapektuhan yan. Minsan national. Diba? Sa fake news, may nananalong politiko kahit di naman dapat. So para sa akin, bukod sa... Wow, strong words. I mean, tama naman yung sinabi ni Shane na bukod sa makulong, I think dapat matanggalan din sila ng right to access the internet, gadgets, and everything. Kasi para sa akin, ang fake news is a virus that can ruin a nation. Ganun siya kabigat. Thank you very much. Yung ataking gagawin niya. At kung ano man yung parang hindi siya mahihiya na mag-ask sa akin ng pabor, halimbawa na Tita Glenda, ano ba sa palagay mo? May collaboration kaming dalawa. Paano namin aatakihin yung eksena namin? Para sa akin, isa to, ang challenge sa akin ito ay yung genre niya, na hard action. First time ko mag-hard action. Pero dahil willing naman akong magpakapagod sa set, andyan naman yung guidance nila direct ng aming stunt team at ng aking kapartner na si Kylie. Kumbaga yung challenge na yun nababawasan, mas nagiging enjoyable yung buong process na yun. As an actor naman, yung character ko dito, medyo tricky siya dahil iba yung pinapakita niya sa labas, pero iba yung nararamdaman niya sa loob na sumasalamin sa maraming tao na for sure ganyan din kayo. Iba yung pinapakita niyo sa pamilya niyo, sa friends niyo, pero deep inside malungkot kayo, parang ganun. So very relatable yung character na yun, and challenge din siya dahil kailangan mahanap ko yung sweet spot, yung balance doon. And direct ba ko ba sabihin yung and yung character ko dito ay may PTSD kasi galing nga siya sa militar, and nakita niyo sa Master Cutter, si Galo, same character po yun, magkaduktong sila. A few years ago lang yung The Master Cutter. So, maraming naging experiences si Galo sa pagiging military niya, at dala-dala niya yung trauma na yun hanggang sa mag-retire siya at mahanap niya yung pamilya sa PBI. So, yun yung challenge po, Kuya Betong. You've got audiences today
Any realization or lesson learned while filming the show? Please answer it in English form. Just kidding. Buboy, did you understand the question? Would you like me to repeat it? How about you? I'm just Did you reading. understand it? I'm just reading. Okay. Can you repeat the question, please? Sabi ko na nga ba. Feeling ko ikaw talaga tayo nawawala kong tatay dito. Well, nakakatuwa po dahil nga ngayon ay di sama. Ayoko yung word na sinasakop. Hindi naman siya word na sinasakop. Kumbaga, yung mundo po ngayon ay punong-puno na po talaga ng technology at hindi na po natin may kakaila na panahon na po nito ng mga anak po namin. Nasa cellphone na lang. Thank you for that, Chief. Anyways po. So, maganda po yung firewall na ito dahil like sinasabi ko po kanina, ang firewall ay gusto ko po talaga matuto. Bakit gusto ko po matuto? Kasi ang dami na po nangyaring scams, ang dami na po nangyaring mga savings natin nawala dahil sa isang pindot lamang ng mga masamang tao na yan na pagsasamantalahan na yung mga, alam mo yun, yung savings natin. So, malaking aral ito para sa mga lolo't lola natin. Of course, bilang isang anak ako, na papayuhan ko yung mga mas nakakaedad sa akin na ito po yung understanding namin sa cybercrime or sa mundo ng internet. So maganda rin siyang pag-usapan through family. So, yun po yung... Did you understand it? Of course. Thank you so much. Na internet is just internet, it's not reality. You know, na parang we cannot touch it, intangible siya. But it definitely is a reality nowadays. Lalo na ngayon, nandito. We're all holding our phones, laptops. Parang inevitable na sa atin na hindi natin yan mahawakan. And a lot of people nowadays talagang matatalino. At yung mga matatalino, hindi lahat po maganda yung intention. So, if I were an actual law enforcement, like to establish a law in the Philippines, that would be, aside from imprisonment, depende kung ilang years, but it would be no access. Wala silang access to buying any form of gadget, any form of software, and I think that's the best way po talaga. Aside from pwede rin putulin yung dila at kamay. No, but that's how I see it talaga, and I think that's the only way. Ako mismo naranasan ko na-hack yung Facebook ko. Tapos last month lang. So, wala akong pindot sa cellphone ko, pero ba't na-hack yung phone ko? Yun ang nakakapagtaka. Gano'n sila kagaling, no? Gano'n kagaling yung mga scammers. Yung nga, sabi nga yung Dom, no? Parang lahat tayo nagpapakahirap magtrabaho, napupuyat tayo, lahat tayo tulog para may mapakain, may uwi sa pamilya, tapos nanakawin lang ng ibang mga scammers. So, di ba? So, di isa, napaka-timely ng show natin, itong firewall, so, para maging aware yung mga tao. Lalo na pahirap-pahirap buhay ngayon, hindi madaling kumita ng pera. Na yung ibang mga tao, ninanakaw lang nila yung pera ng bayan. Pero tayo, nagpapakahirap tayo. Sumusunod tayo sa rules, we are law-abiding citizen, tapos nagpapakahirap tayo. Pero still, hindi natin alam kung saan napupunta yung mga pera natin. Mga taxes natin. So, siguro lahat tong pagdadaan natin ngayon. So, sana makabangon po yung Pilipinas. Itong ating, hindi ko alam kung nawawala ba o natutulog ba o nagpapaka na lang yung mga tao sa mundo na, di ba? Parang hirap ng ano. Kaya itong firewall, dito tayo mag-focus. Panoorin natin itong firewall dahil alam ko maraming makaka-relate dito sa show natin. Yan, congratulations and thank you. Ito, babo mo. May time ba na naging biktima kayo or someone close to you ng cybercrime or gusto nyong humingi ng tulong sa anti-cybercrime group dahil sa na-experience po ninyo online? Yes, sorry. Ito yung telepono talaga. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat for giving us time. Giving time para po sa amin. And I'd like to congratulate yung production po, ang buong team, ang buong cast. Napakaganda. Kinilig ako nung napanood ko kanina yung vlog natin. Paano yung kilig? Ganon. Anyway, yes, I personally experienced it noong 2020. Hindi ko makalimutan yun kasi it was January 2020, credit card fraud. It was 60,000.
And then, yung wife ko naman, 2021, yung ganyan sistema na yung phishing, they text you from a trusted bank or trusted phone number. Tapos parang minamadali ka ibigay yung ganyan, you have to transfer money. It was around 230,000. And at the end of the day, we ended up the whole day calling people, going to the police station. We even went to Camp Crame, NBI, and nothing happened. So nung nalaman ko na I'll be doing this, medyo kinilig ulit ako. Kasi bandang huli, at the end of the day, small time pa lang kasi itong scam. Marami pang malalim na when we talk about cybercrime, mas marami pang malalaking organisasyon abroad. And they target marami talagang tao, hindi lang yung pera, hindi lang yung mga bangko, hindi lang pera natin. It's small time lang tayo. So, yun lang. We personally experienced that. I personally experienced it. And gaya nga ng sinabi kanina ni Direk, mahirap eh. Pinaghirapan natin itong pera. Hindi naman natin ito nananakaw. And we value the money. Huwag tayo magpapaloko. And I guess this is, besides entertainment, ang main purpose of this show is to let the people know, to be aware na mag-iingat tayo. Huwag tayo magpapadala. Marami. Hindi lang dito. Pati sa probinsya, madaling lokohin. Kami nga, naloko eh. Paano pa yung iba? So, ingat po tayo. Magbibigay ng OTP pag hindi natin pinagkakatiwalaan. Yung Four Fingers. Four Fingers. Kasi feeling ko yung yung character ko kasi parang mas gusto niyang mas ramdam yung bawat suntok. Parang mas intimate din. Pero yung, alam mo yon, kasi pag baril, parang hindi niya ramdam eh. Pero pag sinusuntok niya yung kalaban niya, mas ramdam niya, mas na re-release niya yung galit. And at the same time, masasaktan din siya. So parang Signature weapon. Wala naman ang ibang hack dito, hindi computer lang. Siguro kung ano na lang yung favorite kong i-access. No? So yung computer yung hampas mo sa... Powerful yun. Alam mo Oo, grabe yun. Nandun lahat. Gastos. Pag basta ng character, bigyan mo lang ng laptop, kaya ko na i-access lahat. Ganun. Pero yun na kung ano favorite natin i-access. Siguro kung ako tatanungin mo, CCTV. Para makamusta natin yung mga manan sa buhay. Makita natin yung true. Sino ba yan? Uy! Pero in real life, anong gusto mong signature weapon? As Jack Roberto. Mga rifle, no? Mga Yes, Bugoy? Siguro, bukod dun sa sobrang haba kong baril, makita na revolver, thank you po, Chick. Bukod dun sa revolver ko na hawak, kasi si JJ takot naman din siya sa baril eh. Kahit nga ayaw niya nga rin gamitin niya kasi yung gusto talaga ni JJ ay magpalipad po talaga ng drone. Yun yung hobby niya. At kung gagamitin ko siya as Robert, Robert Smart. Siguro drone pa din. Kasi una-una sa lahat, takot ako sa heights. Oo, so natutuwa ako dun sa drone talaga na ang daming pwedeng gawin sa drone, pwede siyang gawin through defense, pwede rin siyang gawin through attack. So, di ba? And for communication and for surveillance, there's so many ways to do that. So drone ang Drone. signature weapon. Yeah. At dahil narinig ni Direk na talagang may takot ka sa heights, may... Yan. And yun yung bagong ginawa, yung rappelling nga. So that's what's new for me. ako, since ito nga yung isa sa pinaka-una kong hard action, nagkaroon ako ng training din with the army sa Tarlac naman kami na, nag-overnight ako. Kasama ko si Chesko naman. So, kailangan ko kasi kailangan ko mas maintindihan pa kung paano mawak ng baril since first time ko. Dahil Batang Riles, drama action siya. So, yun, kailangan ko training. And yung rappelling din, first time ko yun, sobrang nakakaba. Pero dahil very supportive yung prod natin, sila Miss Ali, sila Miss Joy. Saka si Direk. Oh. Actually, si Direk may idea rin. Di ba, Direk? Yung rappel. Sabi ni Direk, kailangan natin ng pasabog, kailangan
pagbukas ng show natin, ito agad yung makikita nila. Ito yung kailangan nilang abangan pa sa mga susunod na week. So, nag-rappelling kami sa buong GMA7 na building. Tapos yun nga, sinasabi nga, grateful ako sa Pro dahil sobrang supportive nila. Talagang sinisiguro nila yung safety namin at yung suporta nila nandun. So kami bilang artista, gusto rin namin supportahan yung prod na, gusto nyo pagawa sa amin to, since gusto nating pagandahin yung show, gagawin namin. Hindi kami nagdalawang isip ni Kylie na, Penny, training bukas. Ikaw, hindi ka nagdalawang, ako nagdalawang isip ako. Tapos may dalawang anak na naghihintay sa akin. Dalawang ano kasi, on my part naman, yan ang pinakagusto ko sa trabaho ko, na bilang artista, nakakapasok ako sa buhay na hindi ko buhay, tapos nagagawa ko yung mga hindi ko talaga nagagawa kasi nabawasan na yung pagiging daredevil ko dati nung bata ako, nung wala pa ako anak, gusto ko yan. Pero nung nagkaanak na ako, binawasan ko na. But then, nung na-experience ko na yung parang lumilipad na feeling, it was worth it. It was worth all the fear and the kaba. Worth it talaga. So, worth it para mapaganda yung show namin. So, yun.
Gian, may tanong ka rin. May tanong din ako, yes! Yes! May pinipindot din natin. Ayun na yung mga ilaw nila! Wow! Ayan, salamat at mga staff ko yung binaban sa akin. Yes! Huwag yung pinapitibayan namin salamat po. Oras. At magkakaroon ng... Ito sinulat ulit namin sa mga hotel room namin habang nag-tour kami sa Stardust. Pero ayun, magkakaroon kami ng dilemma pero sasamahin nyo kami i-solve yung problem. Wow! At sa... Anniversary namin, 26 years na kami. Salamat sa lahat ng ngayon, nakikinig pa rin sa Kamigasi. Salamat sa mga magulang na nakikinig sa Kamigasi. Tara, magkaya magsama sa OPM. We love you guys! We love you. Salamat! Sarap! Di ba, yung ilang minutes? 5 minutes ko lang, guys. Sa akin, no? Late na rin ako. Grabe kasi si Kuya, bagal. Sige, buka mo na. So, once parinig ng mga sigaw niya, malapit na kami! Malapit na. Let's go! But
Ready na kayo? This is also a manifestation ng pinangarap niyo para sa akin. Kaya, support na to.